The God who provides my needs. Ang Bible text po natin sa chapter 21, verse 1. The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Sa Tagalog po, the Lord is my shepherd, I will lack nothing. At Tagalog po yan, ano bang ibig sabihin niya? The Lord is my shepherd, I will lack nothing. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Si Yahweh, ang Diyos, ang aking pastol, hindi tayo magkukulang. Siya ang ating pastol. Ano po bang ibig sabihin ng shepherd? Ang shepherd ay tagapangalaga ng mga tupa. Alam niyo po yung mga tupa? Ang mga tupa, pag pinag-aralan po natin, fragile sila. Fragile. Ano bang ibig sabihin ng fragile? Marupok, mahina. Kailangan nila ng tagapag-alaga kasi hindi nila kaya ang kanilang sarili. Kailangan nila ng protection. Ano po ba ang trabaho ng shepherd? A shepherd is the one who feeds, leads, and provides needs. Ang shepherd o pastol ay nagpapakain. Sila po ang nag-guide, ang shepherd, at nagbibigay ng mga pangangailangan ng kanyang inaalagaan. Yan po ang shepherd. Ang Lord po. For us to see the goodness of God, we have to remember truth number 1. You can find everything that you need in God. Truth number 1, you can find everything that you need in God. Mahanap po natin ang lahat ng kailangan natin sa Diyos. Lahat. Ang sabi po sa Romans 11:36, sige po, paki-flash po. Romans 11:36. Sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya, sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Lahat-lahat ng mga bagay, pag-aari po ng Diyos. Do not put your security on anyone or anything. Put your security on something that will not be taken away from you. And that is your relationship with God. Yun po ang relasyon natin sa Diyos. Ilagay natin ang ating sarili sa Diyos. Siya lang ang ating kakapitan. Nobody can take that away from you. Nobody. Pag sa Lord po tayo kumapit, pag siya inuna natin, siya po ang priority natin, siya po ang buhay natin. Wala pong makakaagaw niyan. Amen po ba? Amen. Amen. Ang sabi ano po ba yung pangangailangan natin? Ilapit po natin sa ating Diyos. Lahat po ng pangangailangan natin, sa Diyos po natin ilapit. Wala po talaga tayong kailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Lahat po kaya natin ngayon. Tapat po ang Diyos. Pag siya po ang nangako, hindi napapako. Kailangan lamang pong magtiwala at manampalataya tayo sa Kanya. Amen. May nararamdaman po ba tayong sakit sa katawan natin ngayon? Meron po bang masakit sa atin? Amen. Yung mga senior po natin. Ano po yung masakit sa atin ngayon? Lalamunan. Sakit sa bulsa. Sakit sa bulsa daw po. May pangangailangan po ba tayo ngayon? Amen. Meron daw po. Kailangan ba natin ng wisdom, ng talino, ng karunungan sa galing sa Diyos? Amen. May naninira po ba sa atin ngayon? Meron po ba nagmamarites sa atin? Meron po ba tayong nilalambing kay Lord sa oras na ito? Amen. Amen. Church, there is absolutely nothing you need that God cannot provide. Wala po talaga tayong kailangan na hindi kayang ibigay ng Diyos. Lalo na po nakikita niya tayo. Tapat po ang Diyos at ang nais po niya, pagpalain po tayo mga anak niya. Lahat po tayo, manampalataya at magtiwala po tayo, may magagawa ang Diyos. Sapagkat wala po talaga tayong kailangan na hindi kayang ibigay ng ating Diyos. Amen. Pwede po bang sabihin natin ngayon, God will provide. God will provide. Isa pa po. God will provide. Amen. Malakas na palakpak po sa ating Diyos. Truth number 3. God
doesn't want you to worry about anything. God doesn't want you to worry about... Okay, susunod ko sa Sunday. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, di gumagawa ng... Nag-worry po tayo. Ang sabi po sa Matthew, pagod ka, parang ang ginawa mo, double time ka sa work, wala ka namang ginawa eh, nakaupo ka lang, nag-iisip, nag-aalala, nag-worry. Nakuha niyo po? Kahit pagtrabaho ka ng dire-diretso, Monday to Friday, kung meron ka kapayapaan sa puso, masaya ka na nagtatrabaho, hindi ka nag-aalala, hindi ka mapapagod. Amen po ba? Amen. Amen. Para pakanuhan natin Diyos. Letter C. Worrying is not a product of faith. Worrying is not a product of faith. Ang pag-aalala ay hindi produkto ng pananampalataya. Matthew 6:32. Pakiblas. Matthew 6:32. For the idolaters eagerly seek all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Sa Tagalog po, hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ninyong Ama ang nasa langit ang kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Bago pa po natin hilingin sa Diyos, alam na ng Ama na kailangan po natin. Mga kapatid, alam na po ng ating Diyos ang pangangailangan natin bago pa po tayo magdasal. Alam na niya. So, kailangan po natin, huwag tayo mag-alinlangan. Pag nag-pray tayo kay Lord, magtiwala po tayo at manampalataya na ibibigay ng Diyos ang ating kahilingan. Amen po ba? Amen. Kaya ang pag-aalala po ay hindi bunga ng pananampalataya. Why do we worry? Bakit po ba tayo mag-aalala? Kasi po may doubt, di po ba? Bakit may doubt? Kasi po, kulang sa pananampalataya. Kaya po kailangan buo ang pananampalataya. Kapag buo ang pananampalataya, magbubunga po ito ng pagtitiwala, hindi pag-aalala. At tayo po ay nagtitiwala sa kanyang mga pangakong kailanman ay hindi mapapako sa ating Diyos po. Di po ba? Dahil po tayo nagtitiwala sa ating Diyos, ang mga pangako po niya na hindi napapako, hindi na po tayo ngayon dapat nag-aalala. Amen po ba? Amen. People, bless your possession, shepherd them, and carry them forever. Sabi po gano'n sa Tagalog, iligtas mo Yahweh ang iyong bayan. Ang mga sa iyo ay iyong paspasan. Alagaan mo sila magpakailanman, tulad ng pastol sa kaniyang kawan. Sabihin po natin, thank you Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So ang Diyos po natin ako, lahat po tayo, wala siyang pinipili. Lahat po na nandirito ngayon, masayang-masaya po ang ating Diyos. Amen. Kahit anong religion ka, ang Diyos po natin ay nagagalak kasi binigyan niyo po siya ng oras, ng panahon. So tandaan po natin, number 1 natin, ask God to be your shepherd each day. Pagising niyo po sa umaga, si Jesus ang aking nagpastol. Jesus is my shepherd. Para hindi na makakilos ang cellphone. The Lord is my shepherd. Bago ka humawak ng cellphone, the Lord is my shepherd. Bago ka mag-almusal, the Lord is my shepherd. Magre-rema po yan. At pag ang pastol mo si Jesus Christ, anumang pong pangangailangan mo, ipoprovide niya po. Amen. Amen. So number 2, give Him the number 1 spot in every aspect of your life. Give Him the number 1 spot in your every aspect of your life. Sabi mo gano'n sa Matthew 6:33. So ano kung ibig sabihin ng number 2 natin, second? Gawin number 1 ang Diyos sa bawat aspeto ng iyong buhay. Number 1 ang Diyos. Matthew 6:33. Seek
you. Just seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added, will be provided for you. Ibang version po yun. Sabi po sa King James Version, just seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat po, ibibigay ng Diyos. Sabi po sa Tagalog, ano po, ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan sa pagsasabi ng, thank you, Lord. Salamat, Lord. Salamat po sa ginagawa mo sa amin. Ngayon, may karagdagan na po. The Lord is my shepherd. Lagi mo sasabihin yan. Pagka sinisiraan ka, the Lord is my shepherd. Diba? Pag inaaway ka, the Lord is my shepherd. Pag wala kang pagkain, wala kang ulam, the Lord is my shepherd. May nararamdaman kang sakit. Sino po ba yung masakit ang likod, masakit ang balikat, masakit ang tuhod? The Lord is my shepherd. Amen po ba? Amen. Ang Diyos po hindi napapagod magpala sa atin. Ang Diyos po ay napakatapat po. Ang Hebrew 10:25, sabi po ganon, huwag nating kaligtaan ang mga pagtitipon. Huwag po natin ipagpalit ang Lord sa labahan. Sabi ng labahan, hindi na ako magsisimba. Kasi pagdating ko, andyan pa rin yung labahan eh. Maglalaban na muna ako. Next Sunday na lang. Ay, may handaan. Hindi na muna ako magsisimba, may handaan doon eh. Di ko ba? Nakakahiya, nakakahiya. Best friend ko pa naman yun. Kumari ko siya. Punta muna ako sa handaan, hindi na ako magsisimba. Ang sabi po ng Lord, unahin po natin siya. Galit na po ba kayo sa akin? So, huwag po natin siya ipagpalit sa anumang bagay. Unahin po natin ang Diyos. And third, trust in God and surrender your worries in prayer. Trust in God. Surrender your worries in prayer. Nag-aalala po ba tayo ngayon? Meron pa din? Magtiwala sa Diyos. At isuko ang inyong mga alalahanin sa pananalangin. Sabi po sa 1 Peter 5:7. 1 Peter 5:7 po. Ito po, ilagay niyo po sa isipan natin to. Casting all your care upon Him because He cares about you. Ano yung sabihin nun? Ipagkatiwala ninyo sa Kaniya, sa ating Diyos, ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Mga magulang at kapatid, ang ating Diyos na sinasamba ay nagmamalasakit po sa atin. Nalulungkot ba kayo ngayon? Meron po tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Huwag niyo pong tingnan kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. Ang Diyos na ating sinasamba ay buhay, makapangyarihan. Amen. Kaya ano po yung alalahanin natin? Anong problema natin ngayon? Pera daw po. Ang Diyos po natin ay mayaman. Amen. Asay po sa pinag-aralan natin, di po ba? Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang sabi po niya, isusupply niya ang lahat. Di po niya sinabing, susupply ko yung ibang pangangailangan mo. Yung konting pangangailangan mo, susupply ko, sabi ng Diyos. Hindi po eh. Ang Diyos natin, ibibigay niya ang lahat-lahat ng ating mga pangangailangan. So, nag-aalala pa rin po kayo? Meron po kong word dito? Konti na lang po. So, sabi ng Lord, ano po? Ipagkatiwala natin sa Kaniya ang ating mga alalahanin sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Kung walang malasakit sa atin ang tao, merong Diyos na nagmamalasakit po sa atin. Amen. Kung sinisiraan ka, merong Diyos na magtatanggol sa atin. Kasi nagmamalasakit po siya sa atin. Amen po ba? Amen. Ang mensahe ngayon, ang nais po ng Lord, papasukin po natin siya sa ating mga puso. Mga magulang at kapatid, nagagalak po ang ating Panginoon na nandito po tayong lahat ngayon. Hindi po lang
siya. Hindi po dahil sa akin, hindi po dahil sa mga workers, sa mga officers and leaders. Nandito po tayo ngayon para purihin, sambahin ang ating Diyos. Amen. Kaya mga magulang kapatid, ipigit po natin ang ating mga mata. Iyoko po natin ang ating mga ulo. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Ang prayer na ito, ang pinakamahalagang panalangin ng isang tao. Ang prayer po ng pagtanggap sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. Pikit po natin ang ating mga ulo. Huwag niyo pong pansinin ang nasa katabi niyo. Huwag niyo pansinin ang paligid niyo. Mag-pray po tayo. It is between you and God. Ipahayag mo. Sabihin mo sa ating Diyos. Yes, hallelujah. Sige po. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon Jesus. Yes, oh God. Napakabuti mo ang aming Ama. Salamat sa iyong kapangyarihan na nararanasan ko ng bawat isa. At ang Espiritu, mangusap ka sa iyong bayan. Hallelujah, hallelujah. Yes. Thank you, Jesus. Para sa aming kaligtasan. Panginoong Jesus, tinatanggap kita Natanggap kita sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat na nagawa kong kasalanan. Mula noong bata ako hanggang sa kasalukuyan. hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat po. Pakisulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Maraming salamat po. Mula ngayon, kalooban niyo po ang mangyayari sa aking buhay. Maghari ka, Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Nasambakan natin. Aming Ama, nakikita niyo po ang bawat anak mo na nais mo maglingkod ng tapat sa aming barangay. Mangyari po, Ama, ang kalooban mo. Pangunahan niyo po silang lahat. Ano man po ang maging resulta, ang dalangin ko po, Diyos, manaig ang pag-ibig sa puso ng bawat isa. Panginoon, huwag niyo pong hahayaan na magkaroon ng hinanakit o samaan ng loob pagkatapos po ng eleksyon. Manatili po nawa ang kababaan ng loob at higit sa lahat, ang pagtanggap at pangunawa sa anumang pong resulta na mangyayari sa araw ng Lunes. Ama, maraming salamat po. Ngayon pa lang, nire-ready mo na po ang puso ng bawat isa. Naniniwala po kami, may plano ka sa kanilang lahat. Kung maaari po sana silang lahat magtagumpay. Amen. Kung maaari po sana, Ama, silang lahat manalo. Pero madami po sila, Panginoon. Aming Diyos, nawa po, bigyan mo po ng pusong mapagpakumbaba at may pagtangkap ang hindi mananalo. Naniniwala po kami, Panginoon, mayroon kang mas magandang plano kung sakali po mayroong hindi papalarin. Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay, itinatagumilin ko po silang lahat. Mangyari po, Ama, ang kalooban mo sa lahat ng mga anak mo na nais maglingkod sa aming barangay. Maraming salamat po, Panginoon. Mayroon kaming Diyos na tunay na makapangyarihan, tunay na mapagmahal sa lahat ng mamamayan ng barangay Pansinaw. Maraming salamat po, aming Diyos. Magiging lalo pang maunlad, lalo pang matagumpay, mapayapa ang aming barangay dahil po sa iyong gabayan patnubay, Panginoon. Ang lahat po hinihiling namin, Ama. Ang lahat po hinihiling namin ang galing sa aming puso. Na may pananampalataya, may pasasalamat sapagkat hinayos mo na ang lahat.